Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat sa presider natin na napakaganda. At nais kong magpasalamat sa mga blessings ng Panginoon at binigyan ako ng pagkakataon na pag-aralan ang kanyang mga salita at binigyan ako ng pagkakataon na makapag-share din ng Wednesday dito sa ating service babae ni Zoom. Kaya tila sa tatak nga rabi ikat na ipanggap iti ipanggap kini Paul iti chapter 20 iti Acts. Kaya nung amo tayo ni Paul iti una na isuna kita napakatapang niya na manghusga sa mga followers ni Jesus, hindi ba? Pero tingnan natin ngayon sa chapter 20 na talagang igiit namit iti pinangipalpalagip na pinangisurusuro na iti panggap iti ni Jesus kada iti nga chapter nagpintas kakabsat iti nga chapter 20 tada iti pinang paspasya ni Paul kada iti pinatakder ng churches kaya pinangpalpalagip na kada iti followers ni Jesus Christ kaya iti pinang pulong na kada iti papangulwen iti church nga binangon na. So ngayon, ang gagawin ko para hindi tayo magtagal, ibubuot ko yung chapter 20. Pagkatapos, mayroon akong na gustuhan na ibabahagi sa inyo ng mga verses upang sa ganun ay maawatan tayo kahit amok nga hanggang nga agtutuklip tabak maigaya tayo kaya Eutychus na mahulog. Pagpasensyahan nyo kung ano lang yung na kaya ko, pero alam ko na by the power of the Holy Spirit ay matutulungan niya tayo. So babasahin ko ang ginawa kong buod para sa chapter 20. Si Paul ay nag-work sa Mediterranean area na nagtanim ng mga churches. Ang mga disciples na kasama niya ay sila Sopater the Berean, Aristarchus and Secundus of Thessalonica, Gaius of Derbe, Timothy and Tychicus and Trophimus of Asia, and then si Eutychus, Isojaya, a young man who fell from a window and died. Sa umpisa, at the beginning of chapter 20, Paul leaves Ephesus and goes to Macedonia. He traveled south through Macedonia. He spent through 3 months in Greece. Due to a Jewish plot against him, he backtracked. So bumalik siya through Macedonia before arriving in Troas. He boarded a ship in Assos and arrived in Miletus after a few short layovers. In chapter 21 to 6, Paul travels to Macedonia. After the riot in Ephesus 19, so naalala natin yung sis Merlin sa chapter 19, Paul determined to go west to Macedonia. After going through the region and encouraging the churches, he went to Greece. He planned to sail from Greece to Syria, but a plot against him was uncovered, and he decided to backtrack through Macedonia. He eventually made his way to Troas and met with the saints. While he was preaching in Troas, a young man named Eutychus fell asleep in the third-floor story window of the house where they were gathered. He fell from the window and died. Paul went downstairs and raised him from the dead. In verse 20:13-33, Paul encouraged the Ephesian elders. Paul boarded ship in Assos and sailed to Miletus. He wanted to get back to Jerusalem for Pentecost, so he decided to call the elders of the church Ephesus to meet him in Miletus. Paul reminded them of his work in their city, how faithfully taught the comprehensive truth of God to both Jews and Gentiles. So awaited him there, but God had revealed he would not see any of them again in his time. So he told them to carefully guide the disciples who had entrusted to them. They were going to be challenged by fierce word from without or within who would try to do damage of their people and the name of Jesus. So may mga kalaban silang mapasok doon. Paul reminded them to work hard throughout the week and to give their lives in the service of others. When Paul finished speaking, they will knelt and prayed, and with much weeping, they accompanied Paul to his ship. So, napakaganda kung binasa natin ang chapter 20, Acts chapter 20, napakaganda ang nais ihatid ni Paul sa ating mga kapatid. So, sa verse 7,
dito sa verse 7, sinabi niya na, verse 7 to 8. Verse 7, dito sa verse 7, sinabi niya na, verse 7, on Sunday, we will meet together to eat the Lord's Supper. So, ang ginawa ni Paul doon, dito sa last visit na sa Troas, nagpulong-pulong sila doon at nag-preach siya. Habang nag-preach siya na magdamag doon kasi kinabukasan ay aalis na siya. So, sa kanyang katagalan na pag-preach, may isang binatilyo doon na nakaupo sa bintana at nagdudungsa yung inaantok. At nung nakatulog siya ng malalim ay biglang nahulog sa ibaba at namatay. So, dahil doon na-stop ang pag-preach ni Paul dahil sa nahulog na binatilyo. Pero ang ginawa ni Paul, pumunta siya doon, bumaba siya at kinakap ang bata at siya ay nabuhay muli. Kaya umakyat ulit si Paul at pinagpatuloy ang kanyang serbisyo sa mga tao. Pero alam niyo ba na balak pahintuin si Paul sa kanyang ipapangaral about kay Jesus. May balak ang Satanas na ipahinto dahil sa ginawa niya na disturbance sa pag-serbisyo ni Paul sa mga tao. Pero hindi nagpatinag si Paul, hindi niya ito inintindi, kundi pinagpatuloy niya dahil alam niya na nasa kanya ang Panginoon, mga kapatid. So, warning din yan sa atin kung tayo ay antok. Yan nga, mamimiss natin yung mga nais ipahatid sa atin ng mga preachers. Kaya, sana pagka ganyan na may naghatid ng salita ng Panginoon sa atin ay maging alert tayo, maging active tayo upang sa ganun ay matatanggap natin ang blessings. At isa pang ibig sabihin ang pagkahulog ng binatilyo ay nung nahulog siya ay namatay siya. Dahil sa kanyang pagkahulog, namatay siya dahil kung baga natin sa kaluluwa natin. Pag tayo niya napabayaan natin yung kaluluwa natin at hindi na natin pinapakain ng pagkain ng Word of God, maaring ganun ang mangyari sa ating mamamatay tayo. Pero pagka bumalik tayo at nakinig tayo, bumalik tayo ulit sa Panginoon, ayun, mabubuhay ulit ang ating kaluluwa. Yan ang isa kong napag-aralan. Kaya ito, yan ang ibig sabihin. At ang mga ilaw na sinabi dito na punong-puno ng ilaw ang kanilang pinagtitipunan ay ang ibig sabihin yun ay para mailawan yung mga hindi pa nailawan ang kaluluwa nila. So, gusto ko rin dito sa Paul speaks to the elders from Ephesus. Diba napakaganda yung mga advice ni Paul sa kanila na sinabi na may sinulat ko na yung sinabi niya na sa 19, the Jews planned them against me and gave me some trouble, but you know that I always serve the Lord. Sometimes with tears, I never thought about myself. So, alam niya na maraming kaaway ang kanyang kapaligiran, pero hindi niya inisip ang kanyang sarili, kundi talagang matapang siya na ipinapangaral ang nais ng Panginoon. So, isang yan sa atin para maging matapang din tayo na magbahagi ng kanyang mga salita, lalo na pagka tayo ay nag-evangelize, di ba? Minsan darating yung takot natin pero hindi tayo magpapatinag dahil alam natin na ang Panginoon ay nasa atin lagi, na sumasama sa atin. Ganun din na sinabi niya dito na I told you the good news about Jesus in public before the people and also taught in your home. Sabi niya ganun. So, nagturo din siya doon sa bahay nila at sa mga public area. So, ito yung ginagawa natin na evangelism, na sinishare natin yung mga salita ni Jesus sa ibang tao. So, dapat ko na dito may iba pa siya sinabi, but now I must obey the Spirit and go to Jerusalem. I don't know what will happen to me there. I know only that in the city, the Holy Spirit tells me that the troubles and even jail wait for me. Sabi yung ganun. Pero hindi siya nag-stop sa kanyang pagtuturo about Jesus Christ. Talagang desidido siya, matapang siya na gawin ang gusto ng Panginoon sa kanya. I don't care, sabi niya, I don't care about my own life. The most important thing is that I finish my work. I want to finish the work that the Lord gave to do. Sabi niya ganon. So nagpintas dating ng verse 24 niya, maka-encourage kada tayo mga anak na to tell people and good news about God's grace. Sabi niya ganon. Dito naman sa verse 26, sabi niya, so today I can tell you one thing that I'm sure of. God will not blame me if some of you are not saved. I can say this because I know that I told you everything that God wants you to know. So, sabi niya dito na I can tell you one thing that I'm sure of, God will not blame me if some of you are not saved. Sabi niya gano'n. Nasabi niya ito kasi hindi man siya paniniwalaan ng mga tao. At least nagawa na niya yung tungkulin niya na ibabahagi ang mga salita ng Panginoon sa mga tao. So, sinabi niya ito na
I can tell you one thing that I'm sure God will not blame me. Hindi na siya sisisihin ng Panginoon dahil nga doon sa hindi sila na-save. Pag hindi sila naniwala sa Kanya, hindi na kasalanan ni Paul yun kasi alam niya na sinunod niya yung tungkulin niya sa Panginoon. Ganon din dito sa, sabi niya dito sa 28, be careful of yourself and for all the people God has given you. The Holy Spirit give you the work of caring for the flocks. Sabi niya ganon, you must be shepherd to the church of God. So, dito sinabi niya sa mga elders na ingatan nila ang mga flocks ni Lord. Ingatan nila ang mga flocks ni Lord dahil maraming darating sa mga churches na kalaban. Kaya sinabi ni Paul ito kasi alam niya na maraming darating na enemies. Sa church, hindi lang enemies kundi yung mga church members din ay may mga mahihila ng mga enemies din. Kaya winarningan niya sila upang tutukan ang mga miyembro ng church. Tutukan ng mga elders ang mga miyembro ng church. So be careful and always remember what I did during 3 years I was with you. I never stopped reminding each one of you how you should live, counseling you day and night in every crying over you. Sabi niya gano'n, remember? So, sa mga pinakita ni Paul sa kanila, sabi niya sa mga elders na alalahanin nila yung mga ginawa ni Paul, mga pinakita ni Paul sa kanila upang sa ganun ay yung mga stop reminding for the people of God. So, pinagkatiwala ni Paul sa mga elders ang mga membro ng churches na niwala kay Paul. So, now, punta tayo sa 35. 35, sabi niya, I always showed you that you work. Yes, I did and help people who are weak. I thought you remember the words of the Lord Jesus, you will have a greater blessings when you give than when you receive. Sabi nga ganon. So maganda rin ang isa nito. Kaya nagtagumpay din at nakapagtayo ng maraming churches dahil sa mission, sa pagbibigay ng mga tao na ibinahagi ni Paul sa kanila. At ito yung, hindi ko nababasahin yung 34-35, alam kong binasa na ninyo, pero may ipapaliwanag lang ako na sandali lang. Ito yung pagbibigay. Ito yung Acts 20, 34-35. Paliwanag ko lang kung binasa na ninyo. Pinaalala ni Pablo sa mga nanampalataya sa Efeso na ang pagkakaroon ng yaman at mga ari-arian ay hindi lang para sa sarili nating kaginhawaan at kaligayahan, kundi para makapagbigay tayo sa mga nangangailangan. So, hindi lang wag naman natin wag sana tayong selfish. Isipin din natin ang mga kasama natin na nangangailangan. Hindi porket malakas tayo na nagtatrabaho, may maganda tayong work, ganon, is na ignorin mo na yung mga kasama mo na nangangailangan. So, ipinaalala pa niya na si Jesus mismo ang nagsabi sa kanya na mapalad ang nagbibigay kaysa tumanggap. So, araw-araw na ito, titingnan natin ang mga tatlong dahilan kung bakit nga mapalad at magbibigay kaysa tumanggap. Oo. Kung alam natin tayo ay malalim na yung ating pananampalataya. Nag-smoke. Mapalad ang mga nagbibigay dahil nga magawa nilang tumulong sa iba. So, ang pagtulong sa iba ay nagpapakita ng pagmamahal kung tumutulong na tustusan ang mga pangangailangan ng mga tao sa paligid natin. Ipinapakita natin ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Sinabi ni Jesus na mahalin mo ang Panginoon mong Diyos at sa buong puso at sa buong kaluluwa ng buong isip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, matatagpuan po natin ito sa Matthew 22, 37, 39. So, ang pagbibigay ay isang ano ba yung ibig kong sabihin, ay isang utos ng Panginoon. Tayo ay mapalad kung tayo ay nagbibigay dahil maipapakita natin ang pagmamahal natin, hindi lang sa kapwa natin, kundi sa Diyos. Mapalad ang nagbibigay dahil nga maipapakita nila ang pagiging mapagbigay ng Diyos. Alam nyo, pagka tayo nagbibigay minsan, siyempre, tayo yung mga anak ng Diyos. Pag tayo yung nagbibigay, at alam ko sa Pilipinas, maraming ang nangangailangan ng tulong dahil sa mga kakulangan din ng trabaho kung minsan. Gawin natin magbigay sa kanila dahil alam ko sobra-sobra yung blessings na bibigay ng Diyos sa atin na kailanganin natin dahil nga siya yung giver na ama natin. Kaya gusto din ng Panginoon i-share natin ang mga blessings na mula sa Kanya para maisip ng mga tao na ang anak ng Diyos ay mapagpala talaga. Kaya gawin natin palagi ito at huwag maramot sa iba dahil pagka maramot tayo sa iba, ang bendisyon na darating sa atin ay mahina din. Diba? Naranasan ko na ito, kahit na konti na lang yung bigas namin at may lumapit sa amin ay hinati namin para yung kailangan ng kapatiran ngayon ay may makain sila. Pero pinabukasan, alam nyo, may nagbigay sa amin ng bigas na
sobra-sobra pa sa binigay namin, sa tinulong namin. Yan, totoo yan. Testimony ko pala yan about pagbibigay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan ang ating i-share. At ito pa pala yung nagpaalam na si Paul sa kanila. Yung nagpaalam na si Paul sa kanila ay labis na. When Paul finished speaking, he knelt down and they all prayed together. So, nung natapos na yung pagnanalita ni Paul, nagpaalam na si Paul at na lumuhod siya. Ibig sabihin ang kanyang sa verse 35, sa verse 36 pala. Sa verse 36, tapos na si Paul na nagsalita sa mga elders, so nagpaalam na siya upang alis na siya. Pero lumuhod siya, sabi niya dito, lumuhod siya. And they all prayed. Lumuhod siya at nanalangin sila. Ibig sabihin, ang pagluhod ni Paul sa kanila ay isang pagpapakumbaba na pinakita niya sa mga elders niya. At ang pagluhod ay isang pagrespeto sa Panginoon dahil sila ay manalangin. Gusto niyang ipakita sa mga tao sa paligid natin na siya ay isang oo. Talagang pinakita niya yun sa mga tao para pag may umalis ay magagawa din natin ipag-pray sila. Pag sila ay pupunta na sa malayong lugar na katulad ni Paul, na hindi lang si Paul ang nanalangin, kundi lahat ng kongregasyon ay nagdasal. So, I pray nga naawatan tayo kada ito yung share ko. Basahin tayo dahil man nagpintas kakabsat ito yung chapter. Gustong gusto ko habang binabasa ko. Nai-imagine ko yung tapang ni Paul na ibahagi ang salita ng Panginoon sa mga tao. So, I hope na may napulot kayo. Maraming salamat sa pagkakataon. Thank you. God bless and bye-bye. I miss you all. Bye. See you on last Sunday of March. Bye. Thank you.